Sa kabila ng iba't ibang hamon sa kanilang buhay, ilan sa mga magtatapos nating graduates ngayong taon ang nagpamalas ng kakaibang tatag at sipag, makamit lang ang inaasam na edukasyon. Ang kanilang nakabibilib na mga kwento sa balitang hatid ni Cara David. Valedictorian sa kanyang high school si Shaina May Basierto ng Northern Samar. Nakatanggap pa siya ng iba't ibang medalya, pero wala sa entablado ang kanyang ama. Mag-iisang taon na kasi itong nakakulong matapos mahulihan ng baril. Pinagbuti raw ni Shaina ang pag-aaral para sa kanyang ama at pamilya, lalo na't siya ang inaasahang mag-aahon ng kanilang kahirapan. Leo, Father, sama ko siya ngayon sa mahal sa stage. Hindi naman hadlang ang edad para kay Mang Diego para makamit ang pangarap na makapagtapos. Sa edad na 57, siya ang pinakamatandang graduate ng Zamboanga City High School. Maaga raw siyang nagkapamilya kaya inuna muna niya ang edukasyon ng kanyang dalawang anak. Nang mapagtapos na niya sila sa pamamagitan ng pamamasada ng tricycle, mismong mga anak pa raw niya ang nag-udyok na bumalik siya sa pag-aaral. Pagtapos nila, gusto sila mag-aral ko, mas high school ako nag-graduate. Masaya kami. Itutuloy raw ni Mang Diego ang pag-aaral ng vocational course sa TESDA. Magtatapos na rin si Vichelle Robiso. 15 anyos lamang si Vichelle nang mamasukan siyang kasambahay. Kusa siyang nangamuhan dahil meron siyang pinag-iipunan. Ang pangarap niyang makapagtapos sa kolehiyo. Anak ng isang kasambahay, maraming nagsabing imposibleng makatungtong ng kolehiyo si Vichelle dahil sa taas ng tuition. Pero nagpursigi ang bata. May ipakita ko sa magulang ko na, Nanay, tapos na po ako dun sa course na to. Gusto ko naman pong kayong tulungan, pati yung kapatid ko. 2,500 pesos kada buwan ang sweldo ni Vichelle bilang kasambahay. Halos lahat nito, iniipon niya. 12,000 pesos kasi kada semester ang kanyang tuition. Yung 500 po, budget ko po sa sarili ko po. Tapos yung 2,000, tinatabi ko po siya. Para saan? Para sa ipon ko po pag last sem po ng course ko po. Noong nakaraang taon, napilitan siyang tumigil sa pag-aaral. Kinapos kasi ng pera ang kanyang pamilya. Pero imbes na mawalan ng pag-asa, ginamit ni Vichelle ang taong iyon para magtrabaho at mag-ipon. Sumideline siya sa iba't ibang amo at nagtrabaho sa Cash for Work program ng munisipyo. At ngayon, nagbunga rin ang lahat ng paghihirap. Sa April 2, magtatapos si Vichelle sa kursong Business Information Management. Huwag ko silang susuko kasi pag sumuko sila parang sinabi nila na walang Panginoon na tutulong sa kanila. Kasi ako nga po na nag-stop, tumigil po. Eto nang po, nakapag-ipon naman ako. Nabigyan ko ng yung sarili ko na kaya mo yung Vichelle kahit mahirap kayo. Cara David, GMA News.